Blessed day everyone! Hello mga anak! I'm here again, your Mom Flancia for another video under our Project Life or Learning Interventions using Facebook and emails. So for today's lesson, we're going to tackle again one of the lessons that you had for your Week 6 module in Mathematics 10 Quarter 1. So today, we're going to have dividing polynomials using synthetic division and remainder theorem. So kung maaalala ninyo, last video na isinend ko sa inyo, dividing polynomials rin siya, pero ginamit natin ay long method. So this time, another process ang gagamitin natin na if you're going to understand it, makikita ninyo, this process is very much shorter with compared to the long division, and that is the synthetic division. So let's start with identifying the objectives for today's video. Number 1, be familiarized with synthetic division and remainder theorem as process of dividing polynomials and determining its remainder. So may dalawa kayo ngayong dapat natandaang bago nating terms, synthetic division at saka yung tinatawag nating remainder theorem. Next, number 2, determine the quotient and remainder when a polynomial is divided by another polynomial using synthetic division and remainder theorem. And number 3, realize the importance of knowing how to use synthetic division in dividing polynomials and remainder theorem in finding the remainder without actually dividing it. So again, relax lang mga bata. Enjoy lang ninyo yung video at pwede ulit-ulitin para mas maintindihan ninyo kasi isa ito sa mga choice nyo kung paano i-divide ang polynomials nang hindi kayo gagamit ng long method na alam ko namang nakakalito minsan kasi siya'y napakahaba. Ano? So, sit back and relax. Let's start with how to divide the given polynomials by synthetic division. So, try natin alamin kung ano yung synthetic division na tinatawag. Using this example, 3x cubed minus 4x squared plus 8x minus 7 divided by the divisor x minus 2. So, ito ngayon ang process na iisa-isahin natin. Panoorin yung mabuti. Ano? First natin is gawa tayo ng ganitong symbol. And then, saan natin kinuha yung 2? Yung 2 will be the value of x in the divisor. X minus 2. So, tandaan, kung ito ay minus 2, pagpunta niya dito, siya ay mapapalitan ng sign. Siya ay magiging positive 2. Kung siya ay positive 2 dito, magiging siyang negative 2. And then, determine the numerical coefficients of our terms from the given dividend. Ayan. Pero una dun sa lahat, titingnan niyo muna, katulad dun sa long division. Arrange in decreasing order ba ang ating mga terms? So, arrange na siya kasi ito ay 3, ito ay 2, ito ay 1. So, kunin natin ngayon ang kanyang mga numerical coefficients. Arrange it this way. So, 3, negative 4, positive 8, and negative 7. Ihahanay nyo lang siya ng ganyan. Ano? So, next is, gawa tayo ng bar dito sa part na ito. And then, first step, bring down the first numerical coefficient 3. And then, doon sa itinuturo ng arrow, multiply process tayo. 3 times 2, ang sagot ay doon ilalagay sa tapat ng second term. 3 times 2 is equal to 6. And then, pababa, addition tayo by sign numbers. Since sila'y magkaiba ng sign, magsasubtract tayo. 6 minus 4 is equal to positive 2. Repeat the process. 2 times 2 is equal to 4. And 8 plus 4 is equal to 12. Repeat the process. 12 times 2 is equal to 24. Negative 7 plus 24 is positive 17. Yung may box na huli, understood, and automatically, yun ang ating magiging remainder. So makikita nyo, hindi nyo kayo gumamit ng napakahabang long division para lang malaman kung ano yung remainder. Ano? And from this, kung alam nyo na yung remainder, paano naman yung quotient? Okay, ito ang important. See to it that the polynomial is in its standard form. Yun yung descending order natin. Next, follow the alternate multiply and add process. So sinasabi na ang synthetic division ay alternate multiply and add lang. Kasi kung makikita ninyo, dito sa ating mga arrows, sa ginawa natin kanina, dalawang process lang. Multiply, add, multiply, add. Okay?
And then, the last sum is the remainder of the polynomial function. So, kaya dito, yung last sum natin, yung 17, automatic siya na ang magiging nating remainder. And the previous sums are the numerical coefficient of the quotient. Itong natitira, 3, 2, and 12, sila yung magiging numerical coefficient ng quotient natin. Paano natin gagawin yon? So, ang quotient natin ngayon is 3x squared plus 2x plus 12. So, alam nyo naman na ito ay nanggaling sa remainder na 17. So, saan nanggaling ito? Ito yon mga bata. Ayun. Saan nanggaling ito? 2. Ito yon. Doon siya pumunta. At itong 12 ay dito. Paano ang pag-attach natin ng variable? Kung makikita ninyo, ang given natin is nasa third degree. Para makuha yung quotient, pabawasan lang natin ng isa. So, yung kanyang kauna-unahang term, sa halip na x to the third power, ang i-attach natin ay x to the second power. Ang next ay x to the first power. At ang kahulihan lagi natin syempre is constant na wala ng variable. So, ganun lang ang pag-attach ng quotient. So, kung halimbawa ang dividend dito ay 4, ang quotient natin magsisimula sa to the third power. Kung ang dividend ay 5, ang quotient ay magsisimula sa to the fourth power. Basta't yung huli mga anak, understood na siya ay remainder. Kahit pa siya ay 0, kahit pa siya ay 1, kahit pa siya ay negative, basta't siya ay nandito sa huling sum, ito yung tinatawag nating remainder. Okay, so let's have the next slide. Let's try to check the remainder using remainder theorem. So ano naman itong isa pang theorem na ating dinidiscuss today? Isa itong paraan ngayon para ma-check natin na tama yung ating synthetic division by verifying if the remainder na makukuha natin galing sa remainder theorem ay katulad ng nakuha nating remainder gamit ang synthetic division. So, paano siya ginagawa? Kunin uli natin yung unang tanong natin kanina. 3x cubed minus 4x squared plus 8x minus 7 divided by x minus 2. So, dito uli ang concentration natin sa divisor. Since yan ay minus 2, ang kukunin natin ay yung p of 2 or function of 2. Ibig sabihin, ano ang magiging value ng dividend kapag ang mga value ng x o ang mga x natin ay papalitan natin ng positive 2. So, in short, ang gagawin lang natin sa remainder theorem, we get p of x or function of x is 3x cubed minus 4x squared plus 8x minus 7. Kasunod, substitute all x by 2. Then perform the operation. So, bakit 2? Kasi nga, ang ating divisor ay x minus 2. So, since ito ay negative, ang kukunan natin ng value ng function is positive 2. So, try natin. Yan. So, doon sa mga parentheses, ang mga x ay papalitan natin ng positive 2. So, we're going to get p of 2. Yan. 3 times 2 cubed minus 4 times 2 squared plus 8 times 2 minus 7. Then, ang uunahin natin syempre i-evaluate yung nasa parentheses natin. 2 cubed is equal to 8. 2 squared is equal to 4. Times 8 times 2 is equal to 16. Then, 3 times 8 is 24. Negative 4 times 4 is negative 16. 16 minus 7. So, pag ating in-evaluate iyan, 17 ang matitira. Automatic, yun yung tinatawag nating remainder. At kung makikita ninyo dun sa previous nating solution, ang remainder natin ay 17. Okay? So, pwede nating sabihin na ang remainder theorem applicable kung ang gustong ipakuha lang sa atin ay remainder. Kasi sa remainder, hindi tayo makakakuha ng quotient. Hindi katulad nun sa synthetic division na may quotient na may remainder pa tayo. So, kung pagsasamahin natin yung dalawa, for verification lamang. Ano? Okay? So, next, example 2. Find the quotient and remainder when 8x squared minus 4x raised to 4 plus 7 is divided by x plus 3 using synthetic division. Of course, gagamitin natin ang synthetic division kasi ipinapakuha sa atin ay hindi lamang remainder, kundi pinapakuha din sa atin yung quotient at saka yung remainder. Sabi ko nga kasi kanina, helpful lamang ang remainder theorem kung ang kukunin lang natin ay remainder. So, ang kukunin natin ay kasama yung quotient, automatically, laging ang kailangan natin ay ang synthetic division. So, again,
check muna ninyo kung ang ating given dividend baga ay nasa standard form or arranged in decreasing order. So makikita nyo hindi, kasi ang nauna dito 2 ng exponent. Nandito pa sa gitna yung 4. So dapat mauuna yung negative 4 square. Negative 4x raised to the 4 power kasi kailangan i-arrange natin ang dividend in descending powers. Yan. So makikita ninyo, nauna ang negative 4x raised to the 4, pero nagsangat ako ng 0x cubed. Kasi dapat ang sumunod sa 4 ay 3. Ang kasunod na kasi kaagad ay 2. So, saka pa lang pupunta yung 8x square. Bago pa yung 0 or yung constant, dapat mayroon pa tayong x to the first power, kaya nagsangat ulit tayo ng 0x divided by x plus 3. At dahil ito ay positive 3, sabi ko sa inyo kanina, kung gagamit tayo ng synthetic division, ang mapapalagay doon sa may salangang yun ay kabaliktarang sign. So, dapat siya ay negative 3. Then, kunin uli natin ngayon ang mga numerical coefficient. Ayan, negative 4. Tapos ay 0, galing dito sa kasunod na power. Kasunod ay 8, galing din uli dito. Ayan. Kasunod ay 0, galing sa next term. And yung constant na 7. And then, yung bar natin doon, ang kasunod. Yan. So, ang kasunod nga, bring down negative 4. Then, pabalik. So, multiply. Negative 4 times negative is positive 12. 0 plus 12 is 12. 12 times negative 3 is negative 36. 8 plus negative 36 is negative 28. Times negative 3 is positive 84. Plus 0 is 84. 84 times negative 3 is negative 252. Plus 7 is negative 245. So the last sum is the remainder. And the previous sum will be the numerical coefficient of the quotient. At dahil ang ating highest exponent dito ay 4, ito nga yung negative 4 will be the numerical coefficient of x to the third power. 12 will be the numerical coefficient of x to the second power. Negative 28 numerical coefficient of x, and 84 will be our constant, and this is the remainder. So, ito magiging itsura ng ating quotient. Negative 4x cubed plus 12x squared minus 28x plus 84. Remainder, negative 245 all over x plus 3. So, mas madali kumpara sa long division. So, ngayon naman, check natin kung ang magiging remainder nila yung magkatulad using ang remainder theorem. So, dito, ginamit natin yung standard form ng given natin. Ayan. We determine the remainder by finding p of negative 3 kasi nga ito ay x plus 3. So, ang pangsasubstitute natin ngayon sa x ay negative 3. Ayan. Katulad ng nandyan sa solution natin. Pwede nyo siyang i-check, dahan-dahanin nyo siya. And then, bingo, lalabas pa rin na ating remainder is negative 245. We arrive at the same remainder when we use synthetic division sa previous nating solution. Okay, again, let's practice. Find the remainder when 2x raised to the p power plus 1 is divided by x minus 2. Pag ganito mga anak ng tanong, take note na ang hinihingi lang sa atin ay remainder. So, hindi nyo kailangang magpagod ng long division o kaya is synthetic kasi remainder lang naman. So, ang remainder theorem na yan ay sapat na para makuha yung remainder. Ano? At sabi ko nga dito, it is safe not to arrange the dividend if we are going to find only the remainder using the remainder theorem. Kung remainder lang ang kailangan, di nyo na kailangan pang i-arrange ito or magsangat-sangat kayo ng 0 kasi substitution lang ang inyong gagawin. So, ano lang magiging solution? Ayan. So, P of, hulaan nyo nga kung ano, since ito ay negative 2, okay, dapat ito ay positive 2. So, papalitan lang yung x ng positive 2. And then, evaluate 2 raised to the p power is equal to 2 times 2 times 2 times 2 times 2 is equal to 32. And then, 2 times 32 is 64 plus 1, 65 is the value of p of 2. Okay, let's try naman if we're going to ask to find for the quotient.
So, kung kailangan ng quotient, hindi magiging sapat na remainder theorem lang ang gamitin natin. Automatically, gagamit tayo ng alinman sa dalawa, long division o kaya ay synthetic division. So, since pinapractice natin ng synthetic ang gagamitin natin ngayon. Ano? So, ang unang step lagi, we're going to make this dividend in the standard form. So, nagsanga tayo ng mga zero. Kasi nga, nasa p power tayo, tapos constant na kaagad. Ano? And since tayo ay meron tayong divisor na x minus 2, so ang ating magiging tao dito sa may salangan natin is positive 2. And then, numerical coefficients are 2, 0, 0, 0, 1. Ay, nagkulang ng isang 0. Mamaya mga anak lalabas yan. Ano? So, next, bring down 2. 2 times 2 is 4. 0 plus 4 is 4. 4 times 2 is 8. 0 plus 8 is 8. 8 times 2 is 16. 16 plus 0 is 16 times 2 is 32. 0 plus 32 is equal to 32. And 32 times 2 is equal to 64. So, 64 plus 1 is equal to 65. The last sum is the remainder. And what will be the quotient? Tingnan nyo nga kung tatama ang sagot nyo. Dahil ito ay nasa fifth power, ibig sabihin, ang mauuna ay x to the fourth power. Nasasamahan ng 2. Okay, correct. The quotient is 2x to the fourth plus 4x cubed plus 8x squared plus 16x plus 32, remainder 65 all over x plus 2. So, tingnan nyo, mas madali ano? Okay, so let's generalize. These are the steps in determining the quotient when a polynomial is divided by another polynomial using synthetic division. Number 1, ensure that the dividend is arranged in decreasing power. Katulad ng sinabi ko, yung unang hakbang ay importante. Follow the multiply and add process as shown in the example. Yung mga araw-araw ko kanina dun sa example, balik-balikan nyo lang yon. And use the remainder theorem if the remainder attained in synthetic division is correct. So, kung ang hinihingi remainder lang, sapat ng remainder theorem. Pero kung kailangan ay quotient, two birds in one shot, gamit pa kayo ng synthetic division, may quotient na kayo, may remainder pa kayo. So, you can do it on your own for your assessment. Katulad ng dati, sulat nyo lang ito sa inyong papel, sa one whole na papel, sagutan ninyo. Kung depende sa tanong, sa number 1, what is the remainder? Pwedeng unahin yung gamitin ng remainder theorem. Verify your answer by synthetic division, tapos i-check nyo sa synthetic yung inyong remainder. Yung number 2 naman, synthetic division, ang mauuna kasi kailangan ng quotient, tapos remainder theorem para ma-verify kung tama ang nakuha ninyong remainder. Ano? So again, mga bata, hanggang sa muli, may mga kasunod pa tayong video kasi hanggat hindi nag-face-to-face, gagawa ko ng paraan para ma-reach kayong lahat. So, I hope na kayo ay magpa-participate at gawin niyo rin yung inyong part para ma-achieve natin yung goal natin na matutuyo kayo sa kabila ng pandemyang pinagdaraanan natin ngayon. That's all. Thank you and God bless you all.